mag-cash out. Ayan si ate, magpapa-cash out siya, and then in-invite ko siya. Yung ID na binigay niya, in-invite ko na. O, tignan natin ha. O, Fe Manlangit. Okay? O, same name naman, kaya okay lang, walang problema. Pero titignan nyo rin, baka kasi kakapalit niya lang ng pangalan, baka ginagaya niya lang yung totoong may-ari. O, digital creator naman siya, 5.8k followers. O, legit yan siya. O, diba? Wala naman. O, 3 days ago, hindi naman siguro siya nag-delete. 1 day ago, hindi siya nagpalit ng pangalan. So, legit siya. Legit siya. Asan na? Saan napunta? Nawala na tuloy. Ayan, oh. Okay, first time niya mag-CO. Ayan. Siyempre, maraming ka-transaction sa GC. O, diba, in-invite ko na siya. O, pagka-confirm, ayan, ipinalagay ko na ang kanyang GCash. Ilalagay nyo dyan ang inyong GCash or Maya. Yung sa inyo, wag yung sa scammer. Yung sa inyo mismo. Anti-scam feature yan na pinadagdag namin para sa inyo. Minsan kasi ay hindi, madalas kasi hindi kayo nagche-check ng inviter. Kung sino yung ka-transact nyong agent, dapat yun din po ang mag-i-invite sa inyo. Pag hindi nyo chinek ang inviter, naku po, tapos wala pa kayong nilagay na CO number na Maya or GCash number nyo, anong mangyayari? Ay edi, ano pa ba? May scam kayo nun. Scammer ang re-receive ng inyong mga bayad sa CO. Yung bayad sa inyo, sila ang magre-receive. O yan, diba? Sigurado ko nainip na to. Kanina pa to si ate. O, syempre maraming ina-assist. Pang sample lang din. O, di ako yan. O. Syempre, sabay-sabayan yan. Huwag nyo nang balikan yung iba. Huwag na nating silipin. Hindi na nagparamdam si ate. Hindi niya alam. Akala niya natalo na siya yan. O, dahil dyan, punta naman ako dito sa shortcut ko. Ito na yun. Para puntahan yan. Ganito lang. O, yan. Diba? From there, tap lang. I-tap lang tong gold part na to. And then data. Tapos, time out slots history. And then check. O kaya pwede mo i-check agad yung ID number niya. O, siya yung pinakahuli kong sinio. O, yan. Copy. Para siya lang yung lilitaw sa listahan. And then, screenshot. Ako, nag-screenshot ako eh. Ewan ko sa iba. Kasi, hindi ko kailangan ng proof nila. Basta meron ako dito. May CO number. Okay na ako. Legit. Basta legit sila. O, diba? Sumunod siya. Magka-copy ko na to, CO number niya. And then, punta na tayo sa calculator. 55 yung CO niya. O, less 2%. 2% eksakto. Exact. Dapat ang CO fee. Ayan. O, dahil first time na kailangan may katibayan to. Baka sabihin nanguhula lang tayo. Ayan, 53.9. Dahil na-copy ko na pala ang kanyang CO number. Babayaran ko na. Malamang sa malamang GCash yun. Kasi sikat ang GCash. Pero i-check ko muna syempre. Baka naman kasi hindi to nakaregister sa GCash. O, diba? 53.9 yun. Less CO fee. Oh, siguro Maria Fe. Sandali, masilip nga. Manlangit. Fe, Manlangit. Oh. Dahil yan naman yung nilagay niya. Pwede nating tanungin kung siya ba talaga yan. Oh, tanungin na nga lang natin para sigurado. Baka nagkamali din kasi siya ng nilagay na number, diba? Ng CO niya. Tanong natin, baka kasi mali siya. Baka kasi magalit pag nagkamali pala siya. Kahit sila kasi yung mali, magagalit din sila. Kaya kailangan tatanungin din natin. Kung hindi naman tayo ganun ka-busy. Para sigurado, punta tayo sa Maya. Kung nakaregister ba yan sa Maya.
check ko ako naka-register sa Maya. Pag hindi registered sa Maya, malamang GCash nga. Ang bagal ng data. Ang bagal ng data ni dito. Ayan. Okay. Kunwari, 100. OMG! So same name. Dahil same name naman sila, parehong registered, hihintayin ko yung sagot niya kung GCash nga. Pero hindi na sumagot. Paano kaya to? Sandali, balikan natin. Baka nagbanggit siya na GCash yun. Pero naalala ko, GCash pala yung sa GCash siya babayaran kasi GCash yung pinang-cash in niya. Ang tagal niya, hindi ko na siya hihintayin. Pareho namang sa kanya yun. Maria Fe yan, siguro. Maria Fe nga ba? Sabi sa inyo Maria Fe, hindi kayo naniniwala sa akin exit ko na yan, bayaran ko na. Kasi sa kanya naman yan pareho at GCash din naman yung pinang-cash in niya. Pero, ano ba yan? Sandali.